Sa video ito, tuturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano mag-apply ng SSS Salary Loan online. At pag-usapan na rin natin ang mga qualifications, requirements sa pag-a-apply nito. At ituturo ko na rin sa inyo kung paano mag-register ng bank account sa inyong SSS online account. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So paano nga ba mag-apply ng SSS Salary Loan online? So pwede po tayong mag-apply ng SSS Salary Loan kahit anumang araw o oras basta pasok tayo sa qualifications ni SSS at kumpleto na yung requirements natin. So bago tayo mag-umpisa, pag-usapan muna natin kung ano-ano nga ba ang mga qualifications at requirements kung kayo ay mag-a-apply ng SSS Salary Loan. So sino-sino nga ba ang mga qualified na mag-apply dito? So una, lahat po ng mga employed, self-employed, OFW, kasambahay at voluntary paying members ay pwede pong mag-apply. So ibig sabihin yan, lahat po ng mga naghuhulog kay SSS ay pwede pong mag-apply ng SSS Salary Loan. Pero dapat pasok kayo sa eligibility requirements ni SSS. So una, dito tayo sa contribution. So dapat daw meron kayong at least 36 months na posted contribution. So take note po, posted na yung buong 36 months ninyo. Then dapat meron kayong at least 6 months na posted contribution within a year before filing. So ibig sabihin ito, for example, January 2026 na ngayon. So dapat meron kayong hulog from January 2025 hanggang December 2025 at least 6 months. Kahit putol-putol po yan. For example, kayo ay employed tapos nadidakan kayo ng February to June tapos tumigil kayo sa pagtatrabaho tapos bumalik naman ng October to December ganyan. Pwede pa rin po kayong mag-apply ng SSS Salary Loan kasi meron kayong at least 6 months na posted contribution within a year. Next, dito naman tayo sa membership type. So, para ito sa mga employed, self-employed, voluntary, OFW, dapat meron kayong at least 6 months na contribution under your current type. So, for example, kayo ay employed, tapos tumigil kayo sa pagtatrabaho, tapos nag-voluntary na lang kayo sa pagbabayad ng contribution. So, pwede pa rin po kayong mag-loan basta umabot kayo ng 6 months ng pagbabayad ng contribution as voluntary. So, ulitin ko guys, kung mag-change kayo ng membership type, dapat meron kayong at least 6 months na posted contribution sa inyong current membership type. Next is yung online access. So dapat na-register na online yung SSS number ninyo at meron na kayong user ID at password. By the way guys, may video na po kong ginawa nito kahapon. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para makagawa rin kayo ng online account. Next ay yung loan status. So dapat walang pending na loan under Loan Reconstructing Program or Condonation Program. Ito po yung mga loan natin dati na hindi nababayaran kasi tumigil tayo sa pagtatrabaho or lumipat tayo ng ibang company, so kailangan po muna natin itong bayaran para makapag-avail tayo ng SSS Salary Loan. Next is yung edad. So dapat under 65 years old pa kayo at the time of application. So take note guys, retire na kayo pag more than 65 years old na. At ang panghuli ay itong SSS Disbursement Account. So napaka-importante nito kasi dito ihuhulog yung pera na maluloan ninyo kay SSS. Kaya hindi tayo makakaproceed sa pag-loan kung wala tayong bank account na ipaparegister doon. So sa ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register para makapag-loan na tayo. So punta na lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. Then pagkatapos kailangan nating mag-login. So ilagay nyo po yung user ID at password nyo dito. By the way guys, kung hindi pa na-register yung SSS account nyo online, may video na po ko ginawa kung paano mag-register. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box or hanapin nyo na lang po sa mga videos ko kung paano mag-register at gumawa ng user ID at password. So kung nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong sign in. At kung nakapasok na tayo sa ating SSS online account, So pwede nyo pong i-check muna itong disbursement account niyo bago kayo mag-proceed sa pag-apply ng
SSS Salary Loan. So pwede nyong i-click itong Disbursement Account Enrollment Module. And then may makikita tayong reminder dito, so basahin nyo na lang po lahat yan. At dito sa pinakababa may makikita po tayong box katabi ng I certify, so i-click nyo na lang po yan para ma-checkan. At kung may check na, pwede nyo nang i-click itong proceed. At pagkatapos dito, kung wala pa kayong bank account na nakikitang naka-register or active na, ibig sabihin kailangan nyo pang mag-register ng bank account para makapag-apply kayo ng SSS Salary Loan. Kasi doon po ihuhulog yung pera na makukuha ninyo kay SSS. So kung wala pa kayong bank account guys, panoorin nyo ng buo ang video na to. Pero kung meron na kayong bank account na naka-register, i-forward nyo na lang ang video na to kasi doon sa dulo ituturo ko sa inyo kung paano mag-fill up para makapag-apply ng SSS Salary Loan. So dito guys, kailangan muna nating mag-register ng bank account. Take note, bank account po yung ipaparegister natin. Hindi po pwede yung mga e-wallets kagaya ng mga GCash, PayMaya, ganyan, hindi po pwede. Dapat bank account po talaga kung kayo ay mag-a-apply ng calamity loan or salary loan. So kung meron na kayong bank account, dito na tayo sa baba. So i-click na lang natin itong select bank. So dito makikita nyo po yung mga bangko na tinatanggap ni SSS. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung pangalan ng bangko na meron kayo. Pero halos lahat naman ata ng bangko nandito na. So pumili na lang kayo kung ano yung gagamitin ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng bank account number at confirm bank account number. So make sure guys magkatulad at tama yung bank account number at confirm bank account number na ilalagay ninyo. Take note, bank account number po yung ilalagay. Meron kasing iba, yung ATM card number yung nilalagay nila. Magkaiba po yung ATM card number at bank account number. So kung hindi kayo sure sa bank account number ninyo, pwede nyo tawagan yung bangko ninyo. At kung mali naman yung nilagay ninyo na bank account number at confirm bank account number, ganito po yung makikita, yung hindi sila nagkatugma. So i-double check nyo na lang pong maigi yan. At kung ganito na, nagkulay green na siya lahat at may check na, so pwede na po kayong mag-proceed. So i-click na lang natin itong next. At mapupunta na tayo dito sa step 2. So dito, nandito na yung bank account number at bank name ninyo. So dito na tayo sa baba, i-click lang natin itong select document type. Dito pumili na lang kayo ng proof of account na gagamitin ninyo. So pwedeng ATM card with account number and name, bank certificate or statement issued within the current year, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online, mobile banking account, at validated deposit slip. Make sure meron kayo kahit isa sa mga nandito para makaproceed po kayo. So kagaya niyan, ATM card with account number and name yung pinili ko. So dito i-click na lang natin itong drop files here or click to upload. So ito po. And then may makikita kayong ganito. Kung napicturan nyo na yung ATM card ninyo, pwedeng nyong i-click itong photos and videos, then hanapin nyo na lang yung picture ng ATM ninyo. Pero kung gusto nyo yung live yung pagka-take ng picture, pwede nyo namang i-click itong camera. So kayo nang bahalang pumili. At next dito naman tayo sa baba sa pag-upload ng ID card or document na gagamitin ninyo. So pwede nyo i-click itong view list of valid ID cards or documents na nandito. So bali ito po yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ni SSS sa ngayon. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung gagamitin ninyo dito. At kung nakapili na kayo kung ano yung documents na nasa sa inyo at yun yung i-upload ninyo, i-click nyo na lang po itong drop file here or click to upload. So ganun pa rin kung napicturan nyo na yung ID or document na gagamitin ninyo, i-click nyo itong photos and video. Pero kung live yung gusto nyo pagka-take ng picture, itong camera yung piliin ninyo. At next dito naman tayo sa pag-upload ng selfie photo kasama ang valid ID and proof of account na gagamitin ninyo. So dapat hawak nyo po yung proof of account at valid ID na ginamit ninyo, so kagaya ng nandito sa picture. Then pagkatapos, dapat walang nakaharang sa mukha ninyo at nakikita lahat ng buong mukha ninyo. And walang eyeglasses, face mask, ganyan. So dapat clear po ang buong mukha. At dapat nasa maliwanag kayong area. At kung okay na, pwede nyo nang i-click itong drop file here or click to upload. So ito po. So ganun pa rin kung nakatake na kayo ng selfie kasama yung proof of account at valid ID, pwede nyo i-click itong photos and video. Pero kung gusto yung live yung pagka-take ng selfie, itong camera yung piliin ninyo. At kung okay na at nakasubmit na kayo ng proof of account, valid IDs and selfie, so pwede nyo na pong i-click itong next.
At mapupunta na tayo dito sa pag-review sa mga pictures na sinubmit niyo. So pwede nyo pong i-click itong review para makita yung mga pictures na sinubmit niyo kung okay ba or hindi. Pero kung okay naman lahat at wala naman problema, pwede nyo nang i-click itong enroll na nasa baba. And then may makikita po kayong ganito na successfully enrolled na daw. Pero hindi pa ibig sabihin yan na approved na yung sinubmit niyo. For validation pa rin po yan. So dito sa baba may makikita po kayong BDO Unibank kasi ito yung pinaregister ko. Then may nakalagay dito na for branch approval pa. So ibig sabihin yan for branch approval pa, mag-antay-antay kayo na maging active po yan. At kung approved na yung application ninyo, may makikita po kayong ganito, active disbursement account. So kagaya niyan, 3 po yung bank account na pinaregister ko. Yung BDO kaka-register lang, kaya for branch approval pa yung nakalagay dito. Tapos itong dalawa, itong Union Bank the Philippines at Asia United Bank, active disbursement na po yung nakalagay dyan, kaya pwede ko na pong gamitin yan sa pag-loan sa SSS Online. So dyan na po ihulog yung pera na makukuha ko, alinman yung pipiliin kong bangko na gusto kong paghulugan ng pera. So para makapag-loan na tayo, dito sa homepage ng inyong SSS Online account, hanapin at i-click lang natin itong 3 linya na nasa taas. So ito pong My Square. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin itong loans. And then may makikita tayong ganito. So i-click lang natin itong salary loan. At kung pagka-click ninyo ng salary loan at napunta kayo dito, may nakikita kayong loan form. Ibig sabihin yan, pwede na po kayong mag-apply ng SSS salary loan. So bali may 4 na steps po kayong pagdadaanan sa inyong pag-a-apply. So una is yung apply salary loan details. So dito may makikita kayong loanable amount. So kung ano yung una makita ninyo dyan, kadalasan yun po yung pinakamalaking pwede ninyong i-loan. Pero pwede nyo naman pong i-click ito para makita ninyo kung magkano yung pwede ninyong ma-loan. Or kayo nang bahalang mag-select kung magkano lang yung kailangan ninyo para sa salary loan ninyo. So kagaya niyan, 25,000 yung pinili na amount ng client ko kasi ito yung gusto niyang ma-loan. Then dito naman tayo sa disbursement bank. So kung marami kayong bank account guys, maraming lalabas na bank account dyan at pwede nyong pagpilian kung saan ihulog yung pera. So kagaya niyan, BDO Unibank yung pinili ng client ko kaya dito mahulog yung pera sa BDO na account niya. At next dito naman tayo sa baba. So kung makikita ninyo merong nakalagay na certifying employer. By the way guys, kung kayo ay self-employed or voluntary, wala na po kayong makikitang choose certifying employer. So ito na lang nasa taas itong loanable amount at disbursement bank. So dito wala na po yung certifying employer kung self-employed or voluntary kayo. Pero kung kayo ay employed, kailangan talagang merong nakalagay na certifying employer dito para i-certify ng employer ninyo. So kadalasan guys, automatic nang lumalabas yung current employer ninyo. Pero i-double check nyo pa rin maigi yung employer ID, yung employer name, tapos employer address dito sa baba. I-double check nyo pong maigi kung yan ba yung current employer ninyo. Kasi kung yan yung previous employer ninyo, hindi po talaga ma-approve yung salary loan ninyo kasi kailangang i-certify ng employer na nakalagay dito yung application ninyo. So kung dating employer pa yung nakalagay dito, never talaga nila na i-certify yan. So hindi talaga ma-approve yung salary loan ninyo. So i-double check nyo maigi, dapat current employer yung nandito. At kung okay na double check nyo na lahat, pwede nyo na pong i-click itong next. Then mapupunta na kayo dito sa step 2. At dito makikita nyo po yung disclosure statement. So napak-importante po nito kasi ito po yung i-screenshot nyo para ipakita sa employer ninyo na nag-apply kayo at ma-certify nila yung application ninyo. So kung naka-laptop or naka-cellphone kayo, may makikita kayong ganito. Pero minsan kung naka-cellphone lang kayo, wala kayong makikitang disclosure statement at ganito lang ang makikita ninyo. So kapag ganito yung nakita ninyo, kailangan nyong i-click itong 3 dot na nandito sa taas. After nyo maklik yan, may makikita kayong ganito. So dito sa pinakababa may makikita kayong desktop site. So i-click nyo na lang po yan. Kung naka-desktop site na, automatic na makikita nyo na po itong
disclosure statement. So ito po yung screenshot niyo tapos ipakita sa employer ninyo kasi dito nila makikita kung anong buwan nila kakaltasan kayo, mag-umpisa kayo magbayad at makikita rin nila dito kung magkano yung monthly na ikakaltas sa inyo at kung anong buwan at taon matatapos yung loan ninyo. So kung na-screenshot nyo na at nabasa nyo na lahat, wala namang problema, pwede nyo na pong i-click itong box katabi ng I have read para ma-checkan. At kung may check na, pwede nyo nang i-click itong next. At mapupunta na po tayo sa step 3, which is ang pag-review. So dito makikita nyo yung loanable amount, 25,000, tapos may less siya na service fee, 250 pesos. So depende na yan kung magkano yung loanable amount niyo, kukunan po yan ng 1%. Yun po yung service fee na ikakaltas sa inyo. At meron ding advance interest. Pero depende pa rin yan sa loanable amount ninyo. Kasi magbe-base po doon kung magkano yung magiging advance interest at service fee. So yung total na lang na makukuha ko ay nasa mga 24,000 plus na lang. At dito sa baba, i-review nyo rin pong maigi yung bank account. Dito sa loan proceeds will be credited to your bank account. So double check nyo kung tama ba yung bank account number na nakalagay dyan kasi dyan po ihuhulog yung pera na makukuha ninyong loan. At pagkatapos dito sa baba may makikita kayong certification agreement and promissory note. So basahin nyo na lang po lahat yan. Then kung okay naman kayo, pwede nyo nang i-click itong box katabi ng I hereby confirm para ma-checkan. Then, kung may check na yan, pwede nyo nang i-click itong submit. After that, mapupunta na kayo dito sa confirmation ng salary loan ninyo. So, merong nakalagay na net loan proceeds dito. So, ito na lang po yung matatanggap ninyo. Hindi na po yung loanable amount na 25,000. So, after the deductions, ito na lang yung darating sa inyo. So, kung okay na kayo dyan, pwede nyo nang i-click itong box katabi ng I confirm para ma-checkan. At kung may check na yan, pwede nyo nang i-click itong okay. And then may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng loan application. Pero hindi ibig sabihin yan na approve na yung application nyo guys. For certification pa yan ng employer ninyo tapos kailangan pa ng approval ni SSS. So unang gagawin ninyo guys, yung pinascreenshot ko sa inyo kanina na disclosure statement, yun po yung ipapakita ninyo sa employer ninyo, i-inform nyo sila na nag-apply kayo ng SSS salary loan para ma-certify nila yung application ninyo. So take note guys, dapat na-certify ng employer ninyo within 5 working days. Kasi kung lumagpas ng 5 working days hindi nila na-certify, makakancel po yung application ninyo at mag-a-apply kayo ulit. Yan din po yung ginagawa ng iba kung ayaw nilang i-proceed or ayaw nilang matuloy yung application nila, hindi na nila ini-inform yung employer nila or kung ini-inform nila, sinasabihan nila na huwag nang i-certify para makancel yung application nila. Pero kung na-certify na ng employer ninyo, may makikita kayong notification na kagaya nito. Salary loan application has been certified by your employer. So kapag ganito guys, mag-aantay na lang kayo ng 3 to 5 working days para sa approval ni SSS at para pumasok yung pera sa inyong bank account. At kung wala kayong ma-receive na notification, huwag mag-alala kasi meron din kayong ma-receive na email na approve or na-certify na ng employer niyo yung loan application ninyo. So, kapag ganun guys, mag-antay-antay na lang ng 3 to 5 working days para sa approval ni SSS at para mahulog yung pera sa inyong bank account. Pwede nyo rin pong i-check ang balance ng inyong bank account kung pumasok na ba yung pera or hindi pa.